Hindi lamang daw malalakas sa pag-ulan ang dapat paghandaan sa Central Luzon. Ayon kay Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS Director Renato Solidum, ang buong bansa kabilang ang Central Luzon ay dapat din maging handa sa panganib ng lindol. Sa disaster forum na inorganisahan ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM, inilahad ng hepe ng PHIVOLCS na prone ang lahat ng lugar sa bansa sa pagyanig ng lupa. At ang epektong dulot nito talagang matindi. Collapses of buildings. Roads were fissured, no power, no water supply. Mobility can be limited. How long would this situation occur? Can it be weeks, months, or even years? Matapos ang lindol sa Bohol nitong Oktubre, may lumabas sa pag-aaral kung saan sinasabing posible ring mangyari ang malakas na lindol na ito sa Metro Manila sa paggalaw ng West Valley Fault na isang active fault line. At dahil malapit din ang Central Luzon sa Kamaynilaan, hindi rin daw maiiwasan ang magiging epekto nito sa rehiyon. Yung shaking o pagyanig na manggagaling doon sa Metro Manila ay kakalat yan sa buong kapaligiran. So kung titingnan natin sa aming pag-aaral, kung intensity 8 sa Kamaynilaan, yung karatig na probinsya na malapit sa Metro Manila, ganun din. Tulad ng Bulacan and perhaps baka partly a few of the towns sa Pampanga, and then intensity 7. Nandyan yung malakas na pag-uga, liquefaction, sa mabundok na lugar landslide, pwede magkaroon ng sunog. Pero dagdag ni Solidum, hindi man mapipigilan ng kalamidad gaya ng lindol at iba pa, maaari namang maiwasan ng matinding pinsala kung makakapaghanda. Pero yung paggalaw ng lupa, hindi naman nangangahulugan na yung epekto nito sa mga bahay at gusali ay talagang grabe na. Depende pa rin yan sa pagka-disenyo, sa materyales na ginamit at pagka-construct ng mga bahay. Maliban sa mga kabahayan at ilang infrastruktura, dapat din daw mapatatag ang mga paliparan at seaport sa rehiyon na malaki ang bahagi sa aspetong pang-ekonomiya. Kailangan mo ng tubig, ng power para sa normal na pamumuhay, and power sa industry. Okay? At pangatlo, kailangan mo ng trabaho. So yung tinatawag na lifeline support, tubig, power, communication, transport systems, napaka-importante yon. Kasabay naman ng paghahanda at pagbibigay ng impormasyon sa mga mamamayan patungkol sa paglindol, isang 12-point questionnaire survey ang inilunsad ng PHIVOLCS sa Bohol kamakailan upang malaman ang katatagan ng mga kabahayan sa lugar. Ipapalaganap daw ang naturang survey sa buong bansa. Tutulong sa mga tao para maintindihan nila kung ang kanilang mga sariling bahay ay mahina ba o hindi sa lindol. Nandyan yung tanong na sino ang gumawa ng bahay nyo? Inhinyero ba o arkitekto na licensed? Ang hollow blocks bang ginamit ay 6 inches? Okay. Kung hindi, hindi maganda. Ako si Aislinn David, Alerto Alisto sa Pagbabalita.